Okay. So nakikita niyo ba yung PDF file natin? Yes, ma'am. So I think we can start. Half na ang andito. So last meeting, I gave you a document for our next topic, yung polynomial. Have you read the said file? Or did you go over the posted file last meeting for the polynomial interpolation? Walang sumasagot. So, hindi nyo ata tinignan, no? Hindi nyo binuksan yung ating document file. Okay. So, dapat pag may pinost akong document, i-open nyo. Gamitin nyo yung time natin to go over and review the given sample problems. Ano nga no pinag-activity, tsaka lang kayo mag-open ng notes ninyo. Kaya ang daming nalilate sa inyo. Okay? So our next topic is the polynomial interpolation. So meron tayong dalawang methods in solving polynomial interpolation. Meron tayong Newton interpolating polynomial and we have the Lagrange interpolating polynomial. So pag sinabi nating polynomial, I think you have discussed this in your lower math. This is the mathematical expression involving the sum of powers. Okay? So I hope maalala nyo pa yung diniscuss ninyo in your lower mathematics, yung polynomial. Actually, this is not my concern. This is only my concern, yung Newton interpolating polynomial and Lagrange interpolating polynomial. So we have here, pag sinabi nating first order, meron tayong graph which is linear. Pag polynomial yung pinag-uusapan natin. Pag meron tayong second order, yung quadratic or parabolic, meron tayong three connecting points, so magkakaroon tayo ng parabolic or quadratic na graph. And then, pag third order, meron tayong cubic. Since pag sinabi nating third order, we are connecting three or more points. So, magkakaroon tayo ng cubic na graph. Okay? So, yung polynomial interpolation consists of determining the unique nth polynomial that fits our n data point. So, ito yung ating magiging general formula for the polynomial interpolation. I hope you still remember this in your lower mathematics, di ba? Or pag hindi sa lower mathematics ninyo, nung grade 12 or grade 11, lower math. So this will be our general formula for the polynomial interpolation. So sa polynomial interpolation, ang pag-uusapan natin dito sa numericals, yung dalawang method, which is the Newton interpolating polynomial and yung isa, yung Lagrange interpolating polynomial. So polynomial, yung numbers na kunin natin dito.
So for our first method, we have the Newton interpolating polynomial. This is among the useful forms of expressing interpolating polynomial. So meron tayo ditong general form. I hope you have read the given notes last meeting. So the nth order polynomial of n data points is equal to this equation. So yung b1 natin is yung function ng x1 natin. Yung b2 natin is the difference between our function of 1 and 2 points. Yung dalawang 2, yun yung b2 natin. So ito yung general formula natin in solving for the function of our polynomial numbers. So meron tayong b1. Yung pagkuha ng b1, ito yon, function ng x1. Yung b2, ito yung b2 natin, yung function between x2 and x1. Multiplied by the value of x minus x1 kasi in between itong dalawa. Okay? And so on. So pag b3, yung b3 natin, yung function ng 3 points, yung x1, x2, and x3. And then i-multiply ninyo yung x minus x1, x minus x2, x minus x3. Pagdating naman, pag b4 naman, yung function nung apat, yung x1, x2, x3, and x4. Then i-multiply ninyo sa x minus x1, x minus x2, x minus x3, and x minus x4. So, eto, in n, yung last number natin. Kaya ganyan. And so forth, and so on. So, ituloy-tuloy nyo lang yan. Ito yung magiging general form natin for Newton's interpolating polynomial. So, yung ito, yung f, ito yung function ng x2 and x1. Meron tayo dito sa next page. So, in solving for the function, ito, yung x1 natin. Ito yung x1 natin, ito yung x2 natin. Okay? So, yung function ng x1, ito yun. And then, function ng x2 and pag ito yung x1 natin, yung xi, ito yung x2 natin, yung xj. So, ito yung function nila minus yung function ng second over yung numbers, yung 1, x1 minus yung x2. Pag ito yung x1 and x2. Ganito mag-solve dito sa function. Yung ito, yung b2 natin, yung functions. Para makuha natin yung b2, dito naman tayo. Okay? Yung function between 2 points. Ito yon. Pag function between 3 points naman, yung second definite divided difference natin, yung tatlo, yung f of this x1, xj, and xk. So, tatlo yan. So, tatlong x1, 2, and 3. So, ito naman yung magiging equation natin. So, i-minus mo muna na yung 1 and 2 points minus yung function nung ating second and third points over yung x1 and yung x3 natin. And so on. Pag-apat, so magiging x1 minus x3 minus f of x 2 minus x3 times f of 1 and 3. Pag marami tayong numbers. Okay? So, sa example natin, makikita natin yung paano mag-simplify itong pagkuha ng first finite dividend, second finite dividend. Kasi pag tinitignan ninyo yung equation dito, malilito lang kayo. Okay?
So, pero ito yung general equation natin. Okay. In the same way, ito yung n. Pag marami, ito na yun. Marami na yun. Okay? So, para hindi kayo malito, gawa kayo ng column, yung tatlo, para ito yung first dividend, different. Ito yung second finite dividend, divided difference ninyo, and ito yung third finite divided difference ninyo. So, mas magandang gumawa kayo ng column para hindi kayo mas malito. Kasi pag tinitignan nyo yung ating equation dito, malilito lang kayo kung ano yung xi, xj, xk, and x, and so on and so forth. Okay? So, ito, pag meron tayong for the Newton, meron tayong given na x, value for x, x1, x2, and x3, and x4. So, 4. So, yung x1, x2, x3, and x4, meron tayong given na function. So, meron tayong value for function. To solve for the b1, so ito yung b. Ito yung b natin. Ito yung b1 natin. Ito yung b2 natin. So, sabi natin, yung b1 is the function of the 2. Okay? So, pag apat yung x natin, unahin muna natin itong dalawa. Okay? Unahin natin yan. I-substitute natin itong dalawa, x1 and x2, dito sa ating equation dito sa taas, dito. Ito. Substitute natin yan dito sa equation para makuha natin itong first finite divided difference, yung f, x2, and x1. Pagkuha nitong f, x2, and x1. Okay? So, sa pagkuha naman ng f, x3, x2, ito namang dalawa yung i-consider natin. Ito, x2 and x3 para makuha ito. I-substitute nyo rin lang doon sa ating equation sa taas, which is this. Ito pa rin siya. Pag yung ito, palitan nyo lang yung x1 magiging x2, yung x2 magiging x3. Ito pa rin yung equation na gagamitin natin. Okay? Dito sa ating third. And then, for the fourth, parehas pa rin. Pero this time, yung x3 and x4 na yung sinusolve ninyo. Para makuha ninyo yung b natin dito sa ating finite divided difference. Dito sa first. Okay? So, pag nakuha nyo ito, meron na kayong value dito, meron na kayong value dito, and meron na kayong value dito. Pagdating natin sa b1, itong equation yung gagamitin natin kasi tatlo na siya. Okay? So, x3, x2, and x1. So, para makuha itong dalawa yung isosolve natin. Ito yung i-consider natin. So, yung xi minus xj natin dito, ito siya. Yung function nung x1 tapos yung x2, yung xj, minus yung xj and xk, yung 2 and 3. So, ito siya. 2 and 3. Over yung, kasi tatlo na siya. Tatlo, di ba ito? 1, 2, 3. Na ito. So, ito yung i-consider ninyo. So, yung xi natin, yung 1, and xk natin is yung x natin sa 3. Okay? So, x3, x2, and x1 para makuha natin ito. And then third, pag marami yan, pag 5 yan, mas haba hanggang 4 ito. Okay? So, ganyan lang. Yung isa-substitute lang natin yung values natin dito sa ating equation to solve for the values of b, b1, b, and b2. Parang pag na-solve natin yung b1, b2, and b3, pag meron na tayong values doon, i-substitute na natin dito sa ating general formula para makuha natin yung ating interpolating polynomial, yung value natin for the function.
So, pag meron na kayong B1, B2, B3, and etc., sa-substitute na natin dito. So, pag tinitignan ninyo yung pag tinitignan ninyo itong equation natin, yung general equation natin dito, yung fx1 yung value natin dito. Yung x minus x1, yung ito, yung pagitan ng dalawa. Yung bracket of x2, x sub 1, ito yon yung value natin dito. Tapos, i-multiply ninyo yung, i-add ninyo yung product ng x1, x2, x minus x2. X minus x1, x minus x2. Tapos, kunin nyo din yung values dito. Okay? So, ganyan yung gagawin natin sa Newton interpolating polynomial. So, pag tinitignan ninyo, ang dami-daming x, x1, x2, manilito talaga kayo pag tinitignan nyo itong equation natin. So, dapat alam nyo kung paano mag-solve using this column, yung value ng fx2, x1, x3, x sub 2, x sub 1. Kasi substituting lang yung dito. Huwag nyo nang pansinin yung kay haba-habang formula natin dito. Kasi pag meron na kayong values dito, substitute nyo lang dito. Dito. So, paano mag-substitute yan? Okay, mas maintindihan natin pag meron tayong examples. Okay?